Di kita napansin? Ayos ka lang? Flynn, mahirap siya. Mayaman ka. Halatang gusto lang yan ng pera. Huwag mong pagbigyan. Pinakasikat ka sa school. Di mo kailangan yan sa record mo. Lalo na sa isang mahirap na scholar. Hindi. Ako, tingin ko nasaktan talaga siya. Huwag nung mapanggap na mamamatay. Hindi ka magaling umarte. Ano to? Anong... X-ray vision? Anong nangyari? Heto! Bilin mong isang oras sa private acting teacher ko. Baka matulungan kanyang gawing mas totoo to. Ano? Dude, tara na. Alis na tayo, okay? Narinig mo si Becky. Nagpapanggap lang siya. Anong nangyari? Gemma, dumudugo ka. Dalhin ba kita sa ospital? Tinamaan ba ako ng radioactive car? Bakit bigla kong nakikita ang loob ng bagay at halaga nito? Kikita ako ng malaki sa bagong kapangyarihang to. Yung mga mayayamang gumili ng pwesto sa school na to, minaliit ako. Pero ngayon na yung may x-ray vision na ako, magiging pinakamayaman na ako. At yuyuko sila sa akin. Pati si Flynn na gwapo at... Kailangan bang ipatingin ng ulo mo? Ibenta mo sa akin ang keychain mo. Ito? Walang kwenta to. Bigay ng ex ko. Heto, libre na sa'yo. Malaki ang pabuya mo. ...1960s first issue Spider-Man keychain? Worth $2,500. May makukuha ka pa bang ganito? Ganito, bilang pasasalamat, bibigyan kita ng $3,000. Ito. Makinig, kung magdadala ka pa ng ganito, magkaka-deal tayo. Deal. Salamat. 3K! Sa ilang segundo lang. At simula pa lang to. Sige na, mata. Huwag ba akong bibiguin? Anong ibang kayamanan pa ang makikita natin? Ano? 200 lang ang hinihingi nila para dito? Bilyon-bilyon ang halaga nito. Hey, bata, anong gusto mo? Orig ba to? Siyempre. Pwede bang may discount? Well, kitang-kita ako na gusto mo to. At syempre, gusto ko lang na mapunta to sa mabuting mayari. Kaya sabihin nating 150. Well. Sige. Paano kung $100? Deal. May deal Teo. Salamat po. Ang dali niyang maglabas ng $100. Mga college kids, wala silang alam sa pera. Cole Jackson, ang job. Football player / job, ex-bully at heartthrob ng bayan. May washboard abs pa lahat ng lalaki rito. Mukhang hindi. May problema ka ba sa pagtitig?
di kita tinititigan. Tumingin lang ako sa'yo para malaman kung bakit ka nakatingin sa akin. Di ka ba takot sa akin? Anak ko, magkakilala ba kayo? Kilala lang namin ng isa't isa. Di mahirap makilala si Gemaline. Siya ang katatawanan sa school. Hindi ah. May big crush siya kay Flynn Davenport. At kanina, sinubukan kanyang durugin gamit ang kotse niya. Sabi ko na nga ba, umuunlad ka na. Oh, akala mo lang nakakatawa ka, no? Saan mo nakuha ang painting na to? Sa flea market. Dami mong napanood na vertical videos. Di pwedeng bumili ng basura sa iba at ibenta bilang nakatagong kayamanan sa ibang lugar. Orig na Andy Warhol to. Hey, huwag ka na mag-abala. Si Gemaline yan. Halos di makakain sa hirap. Siyempre, peke lang ang dala niya rito. Puro ginto ang dala niya rito. Imposibleng nakahanap siya. Di ko alam paano mo ginawa, pero totoo Andy Warhol to. Imposible, tatay. May papalusot lang siya. Worth ito ng $80,000 hanggang $120,000. Bibili ako nito ng $100,000. Ayos ba yon? Sige. Masaya kaming makipagtransaksyon. 100K. Sapat na to para sa buong taong tuition sa Aldridge. Laging bukas palad kami sa inyo. Salamat. Swerte lang yon. Swerte lang. 2 gamit ang dinala niya ngayon na pambayad sa buong tuition mo. Sana makahawa sa atin ang swerte niya para di na ako magpakapagod sa pagbayad ng utang mo sa kolehiyo. Pantayan mo siya kung ako sa'yo. Magaling siyang makahanap ng pambihirang gamit. Sa bagay, ako nang bahala. Teka, hati na kita. Ako? Gusto mo kong makasama? Kabit ka, mabilis ako. Grabe, di ka nabibiro. Parang hawakan ng abs mo. Sa totoo lang, medyo sexy. Fan ka ba ni Spider-Man? Oh, paano mo nalaman? Makigas? Ang cute ni Flynn. Gusto kong malaman kung paano maging girlfriend niya. Ayos lang si Flynn. Si Cole Jackson ang type ko. Yung varsity. Siguradong malupit siya kung gusto mo yon. Anong masasabi ko? Gusto ko ng bad boys. Beck, siya ang pinakamalamang makulong taon-taon. Malupit at sexy. Oh my God! Nandiyan si Cole. Teka, sino sa likod? Si Gemaline? Si Gemaline. Kasama si Cole Jackson, ang karibal ko. Ano ba to? Imposible eh. Ngayon ko lang nakitang lumapit si Cole Jackson. Sa ibang tao nang hindi siya sinaktan. Seryoso ka ba? Tigilan mo na ang paglapit sa lahat ng lalaki sa school. Ang mga mahirap na tulad mo ay dapat ang katrabaho sa minahan, hindi kay Cole the Jock. Mga batang galing sa mahirap na sa Peking Scholarship ay pasikot-sikot sa Peking Scholarship tapos kukunin ang lahat sa amin na dapat lang talaga rito. Di nga makabili ng lunch. Nakakahiya. Alam mo ba kung paano ang cool na bike mo magiging mas cool pa, Cole? Kapag may hot at mayamang chick na tulad ni Queen Bee Becky sa likod. Bagay talaga kayo. Anak pangalawang anak ng pamilya Waldorf. Sa totoo lang. Kaya, ano sa tingin mo, Cole Jackson? Maging boyfriend mo ko at baka i-upgrade ko ang bike na to sa Porsche? Bagay sila. Kiss, kiss. Kiss, 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 kiss. Sorry, may jowa na ako. May jowa? Sino? Alam ko, di ba? Imposible. Siya ang girlfriend ko. Si Gemaline? Ang dumi.
Scholarship girl lang siya. Nagagawin lahat para sa pera. Baka kasama ka lang niya para magnakaw sa pawn shop ng tatay mo. Sige, Gemma. $10,000 para bilhan ng bagong boyfriend. Mas malaki to kaysa sa ninanakaw mo sa kanya. Kunin mo to at numayas ka na. Wow, Becky. Hindi ka talaga naniniwala na girlfriend ko si Gemma, no? Huwag mong subukang agawin ang lalaki ko. Mapupunta ka sa impyerno nito. Di ko naalala na pumayag akong maging girlfriend mo. Huwag mo na akong gamitin para magselo si Becky. Sige na. 3 beses ang social status mo por nakita kang kasama ko. Magpapanggap ka ba talagang ayaw mo maging girlfriend ko? Alam mo ba, hindi ko talaga nakikita na karapat-dapat ka sa akin. Sa totoo lang, gusto ko yan. Hey, anong meron, Gemma? Flynn? Ikaw, di ka pa ako kinakausap. Tingin, sorry sa nangyari kanina. Sinisiguro ko lang na ayos ka. At isang payo mula sa kaibigan. Lumayo ka kay Cole Jackson. Magnet siya ng gulo. Ang kakaiba ng araw na to. Welcome to class, everyone. Ngayon, pag-uusapan natin ang Tangent Tech. Okay, makinig kayo. Magandang stock ito at maniwala kayo, bihira ako nagsasabi niyan. Wow, kaya rin pala ng Super Ice ko manghula ng stock prices? Ano? Papagsak ng 30% ang Tangent Tech sa susunod na 5 minuto? Tutulungan ko si Chloe. Gemma, bakit mo binenta ang Tangent Tech shares ko? Bumili ka ng Cloud Real Estate, particular na inirekomenda ni Professor Reynolds ang Tangent Tech. Ngayon, mawawala na lahat ng pera ko. Just tiwala lang. Pengako. Gemma Lane, mukhang marami kang sasabihin. Kaya sabihin mo, alin ang bibilhin mo ngayon? Tangent Tech, Cloud Real Estate. Cloud Real Estate. Tanga ka. Yan yung mismong sinabihan niya tayong iwasan nung nakaraang linggo. Nakikinig ka ba? Kahit konti? Yun na, sinasabi ko. Pero hindi ako mali. Mali ka. Sobrang mali. Sa huling klase, binigay sa atin ni Professor Reynolds ang breakdown ng Cloud Real Estate nitong 6 na buwan at kung paano sila babagsak. Mas matalino ang Tangent Tech. 3 million na ang ininvest ko galing sa baon ng tatay ko. Walang duda. Magandang desisyon, Becky. Yung pagpapanggap mo ay nakakapagod sa lahat. Kinig ka lang, hindi naman yan mahirap. Bumili rin ako ng Tangent Tech. Ako rin. Sa Becky ako. Ang tatay niya ay Wall Street Tycoon. Ang tatay niya ay Wal. Bumili tayong lahat ng Tangent Tech. May mga pagkakataon sa mundo na mahalagang maniwala sa instinct at di sumunod sa iba. Sa kasamaang palad, hindi ito isa sa mga yon. Ayos lang ako. Talaga, ayos lang. Sabi nga nila, ang tawa ang pinakamagandang gamot. Kaya pag nawala ang pera nila ngayon, baka kailangan nila yon. Tataas ang Cloud Real Estate ng nangyayaring 200%. Pero alam mo ba, hindi ko trabaho na turuan kayo. At minsan, kailangan matuto sa mahirap na paraan. Tsaka, ayokong makita silang nagmamakaawa sa akin. Kaya, Sa normal, di ko hinihikayat ang mga estudyante ko na gumastos ng sarili nilang pera. Pero mukhang ang Tangent Tech ay isang once-in-a-lifetime opportunity, mga bata. Tumaas ng 10 points ang Tangent. Professor Reynolds, paborito ko kayong professor. Papayaman ninyo kaming lahat. At patuloy pa itong tumataas. 15%? 18? 20? Grabe. Gemma, ang pera ko, pwede sana yun na pera ko tumaas ng husto. Ngayon magugutom ako. Professor Reynolds, ang Tangent Tech bumagsak! Ano ba? Bumagsak ng 15% ang Tangent Tech 0.20%. At patuloy pa rin itong bumabagsak.
Oh my God! Patay na ako. Nag-invest na ako ng 3 million sa Tangent Tech. Papatayin ako ni Papa. Kalma lang. Minsan nangyayari to. Minsan bumabagsak yan sa mabilis na paglago. Hindi laging pataas ang takbo. Crash na. Nawala lahat ng pera ko. Teka, ang Cloud Real Estate bububulusok pataas. Ano? 10 seconds pa lang. 200% na ang tumaas. Ha? 4 na beses ang laki ng pera ko. Gemma, henyo ka! Gemma? Wow, nagkating ka? Akala ko pa naman isa kang goody two-shoes. Isa akong goody two-shoes, tingin ko. Pare, iligtas mo ko! Mamamatay na ako! Ano? Pare, kalma. Papuntahan kita. Parang may gulo yan. Sabi nila, kasama mo ang gulo kahit saan ka pumunta. Oh, si Connor yan. Nasa casino siya. Teka! Isama mo ko. Sige, gulo. Ko! Ah! Iligtas mo ko! Tulong! Malaki talo ng kaibigan mo ngayong gabi. Magbigay kayo ng 20 grand. O gagawin nating halimbawa ang taong to. Panalo ako kanina, pre. Sinumpa yata ako ng iba. Tanga ka talaga. Alam mo yan, di ba? Bilangin mo. Salamat, pre. Bayad ako sa'yo. Pang ako. Sabi nila si Cole Jackson daw ay, sana wag nilang malaman na mabait ka pala. Saan ba kayo? Pupunta? Tara, kung saan tayo natalo, dun din tayo babawi. Tara, maglaro tayo ulit! Sa mga Goldberg ang lugar na to, kinokontrol nila ang kalahati ng syudad. Mga pating ang mga manlalaro doon. Kakainin siya ng buhay doon. Ayaw mo na bang magbayad sa akin? Alam mong hindi yan ang sinasabi ko. Alam mong baliw siya, di ba? Baka mapatay niya tayo. Ano? Gusto mo bang mabuhay? Habang buhay? Magtaya na kayo. Sige, pula. Tara, pula. Sige na, pula. Sige na, pula. Tara na. Yun talaga yung mesa na sumira sa akin kanina. Talo ako ng 20 grand. Malas yan. Kahit saan, wag dyan. Yun ko, parang swerte ako. Pautang? Alam mo, wala akong pera. Sige na, di ako matatalo. Magaling ako rito. Paano ka magaling dyan? Swerte lang yan. Swerte lang yan kung talagang maglalaro ka. Last call na sa bets. 10,000, lahat sa pula. 10,000, lahat sa pula. Grabe! Baliw ka ba? Sige na, pula. $10K ang taya mo sa 50-50 chance. Kanyang katanga ang halos mapatay ang taong to. Hindi lahat sa pula. Maniwala ka lang. Pula, Jusajo. Di nga! Ano? Ang swerte mo! Grabe yun! Sige, magtaya na. Teka, nakuha mo ang 20K ko. Akin na yan. Tara, uwi na tayo. Hindi, gusto kong subukan ulit. All in sa pula. Na yon. Final na ang taya. Anong ginagawa mo? Sige na, swerte ako ngayon. Tsaka kulang ka pa ng 10K. Paano mo to laruin? I mean, siguradong mas malaki ang pera pag tama ang number, di ba? Di mo naman rules, all the odds. Yan, biro pong tama ang number. 35-1 yan. Haya ang 20K na taya. 700,000!
Ang galing! Di yan mangyayari. Wala kang chance. Itigil na natin to o aalis na tayo. Hindi, muntik ko na makuha. Wala kang premyo sa muntik! Sige na, Red 9. Sige na, Red 9. Halika kay Mama. Tigilan na ang pagkanta para di tayo mapansin ng iba. Hula 9. Imposible. Nagawa niya. Si bye-bye, Kay. Dapat sinundan kong taya niya. Siya na yata si Lady Luck. Pwisit, $700,000. Gemma, 50-50 ang tayo sa pula. Pero sa pula, parang may superpower kang na makakita sa hinaharap. Nga, kaya ko makita ang hinaharap. At makakita rin sa likod ng mga bagay. Sa totoo lang, gusto kong nakikita ko. Private viewing party ay may dagdag na bayad kung interesado ka. G. Williams? May mga high rollers tayo rito. Mga VIP natin. Kaso po, mababang taya sa table 6. Ang pinakamataas na taya ay hanggang $100 lang po. 3,500 lang ang pwedeng ihatol. Sakto daw ang error na yan kapag talo. Mapapansin nyo ba yan kung natalo ang 20k namin? Siya si Preston Goldberg, tagapagmana ng pamilya Goldberg. 27 pa lang siya, pero kontrolado na niya ang kalahati ng kita ng syudad. Nakakadismaya ka. Ang alam ko, 700 grand ang napanalunan mo. Congrats! Nakakamanga. Pamilya namin ang may-ari ng kasino. At sisiguraduhin ko na mula na yon, mas makakatanggap ka ng patas na trato rito. Salamat sa bayad. Galang ko ang integridad mo. Hindi madaling hawakan si Preston. Patay na si Gemma. G. Preston, hindi ko gusto mag-alala ka pero nasa panganib ka. Sa puso mo, may problema rito. At kung hindi ito gagamutin, mag-uubo ka ng dugo sa susunod na 5 hanggang 10 minuto. Tapos mamamanas ang mga binti mo at mamamatay ka sa organ failure. High-risk betting ang lugar na to. Di namin tinatanggap ang banta sa buhay ni G. Goldberg bilang normal na panganib. Wala namang senyales si G. Goldberg na may sakit. Kaya piliin mong mabuti ang susunod mong sasabihin. May parasito sa puso niya. Di yan lalabas sa Normanna test. Delikado ang buhay mo rito. Pero iminumungkahi kunin mo ang cheque na to at bumalik ka sa buhay mo habang maaga pa. Okay? Di ko sana sasabihin sa'yo. Ang cute mo kasi. Makinig ka man o hindi. Tara na, guys. Sir. Ubo ka ng dugo sa susunod na 5 hanggang 10 minuto. Mapapangawit ang mga binti mo at mamamatay ka sa organ failure. Sir, hanapin siya. May isang oras kayo. Guys, tayo na! Bayad na ang mga utang nyo ay konting sobra pa. Kaya. Hindi. Sa'yo na yan. Pera mo yan. Ano? Hindi. Ibig kong sabihin, ikaw ang sumugal. Kaya dapat ikaw ang makinabang sa premyo. Wala akong ginawa. Ayos lang sa akin ang 20k na talo. Bala, kitang bayaran. Uy. Sige, so nakakuha sa talo, umiyak. Anong gusto mo? Grabe, ang sama mo talaga. Alam mo yan, di ba? Ang sama mo talaga. Alam mo yan, di ba? At ikaw, wala lang pera? Babaeng probinsyana? Baka baliw si Ko sa maganda mong mukha pero... Paano kung sirain ko yan? Teka! Si Preston Goldberg. Nandito siya sa college. Mukhang may sakit daw siya. Ano? Talaga? Ang isang bilinaryong binata na tulad niya ay di pumupunta sa universidad. Kailangan ko siyang makilala. Ilang halik ko lang, gagaling na siya. Swerteng araw mo. Anong gagawin mo sa kanya? Isasama natin siya.
Ayusin natin siya pag nakilala ko na si G. Goldberg. Tada! Bitawan niyo ko! Binibining Lane. Tama yan? May pinapunta na akong kukuha sa kanya. Pasensya na sa abala, pero narinig kong si G. Goldberg ay may problema sa puso. Kaya nagpa siya akong dalhin si Dr. Lafleur. Siya ang pinuno ng medical faculty at may malawak na kaalaman at karanasan sa cardiology. Dr. Lafleur, salamat sa pagpunta. Kailangan ng MRI scan para makita ang problema. Sige. Normal naman ang lahat. Dahil hindi mo hinahanap ang tamang bagay. Oh my God! Ang arte mo sa atensyon! Akala mo ba mas alam mo medisina kaysa kay Dr. Lafleur? Tama na ang pag-imbento para lang lumapit kay G. Goldberg. Tabi. Ang dahilan kung bakit ka umubo ng dugo ay dahil may parasite sa puso mo. Impossible. Nadudulot ng sakit ang parasite. Wala siyang sinasabing masakit. Pasensya na, Gung. Lane, sa mga eksperto na dapat to. Kita mo? Ang sama niya, di ba? Gemma, gusto ko marinig pa mula sa'yo. Ang talino. Huwag kang makinig sa kanya. Gusto lang niyang pera mo. Paano siya mas magaling sa isang doktor at MRI scan? Manood at matuto. Oh my God. Grabe. Tama si Gemma? Paano nangyari to? Di ko to inasahan na yun. Doctor? Doctor din siya ngayon? Genius. Anong di kaya ng babaeng to? Salamat, Binibining Lane. Niligtas mo ang buhay ko. Pero ikaw lang nakakaalam. Paano mo nalaman? Binibining Lane, sabihin mo ang presyo. Ituturing namin itong nararapat na bayad sa medical. Hindi, ako niligtas ko ang buhay mo dahil tama na ang gawin yon, tulad ng ginawa mo sa casino. Sa bagong kapangyarihan ko, kikita ako ng milyon sa isang araw. Barya lang yan. Bihira na ang may integridad niya. Sige, paano to? May pupuntahan kaming espesyal na event. Pinakamalaking uncut ruby exhibit sa syudad. Pwede ka bang maging guest appraiser ko? Well, may iba pa akong plano, pero pwede naman nating ayusin, di ba, Becky? Preston Goldberg. Aaron Whitmore. Akala ko, takot ka na sumagot sa hamon ko. Anong dapat ikatakot ko? Puro ka lang salita. Walang gawa. Magaling. Makinig kayong lahat. Kami ni Preston ay pipili ng tig Sen Pirasong uncut stone. Kung sino man ang may pinakamataas na halaga, ang magmamay-ari ng $1 billion na ruby market ng LA. Preston, bakit hindi mo nalang tawagan ang tatay mo at sabihing itigil ang lahat ng ruby business? Dahil talo ka na. May dala akong 3 master appraiser para mag-evaluate para sa akin. Siya si Professor Astor, sikat na professor ng gemology sa Aldridge University. Si disenyador Jean-Pierre Chabot. Mas marami siyang na-scope na ruby kaysa ibang disenyador sa mundo. Ang eksperto sa gitna, kilala bilang si Devil Eye. Si G. DuPont, isang legendary appraiser. Di pa siya nagkakamali sa bato. Kung si Aaron Whitmore ay may 3 ekspertong tulong niya, siguradong mananalo siya. Preston, sino ang tagatasa mo? Nakatingin siya sa'yo. Biro ka ba? Student ang dinala mo? Pinatutulo pa ba siya sa suso ng nanay niya? Sir, baka hindi magandang ibigay lahat sa isang bata. Ganito na lang, darling. Gusto mong tumasa ng espesyal?
Sumama ka na lang sa kwarto ko sa hotel at papayagan kitang masinsing tingnan ang pamilya kong hiyas at sabihin mo sa akin ang tingin mo. Ang pamilya mo, Hiyas? Sige, gusto ko sana, kaso, tingin ko nasa bahay yung magnifying glass ko, kaya dito na lang tayo. At pwede mo ring panuurin akong magputol ng Empire Grade Rubies. Passaway na bata ka! Nakita mo na ba ang Empire Grade Ruby? Sikat na tagatasa sila sa mundo. Pinakamagaling sa larangan. Turuan kayo mga tang at mahihirap na mag-aral ng mabuti at rumespeto sa mga matatanda rito. Tingnan natin kung ano ang meron dito. Sa mga ugat nito, malalaman natin ang batong ito ay galing sa eksklusibong minahan. Ang kulay, ang tekstura, ang transparency, siguradong mataas ang kalidad nito. Kahit paano, commercial grade ito. Ang 10 di pa nahahati na batong ito ay sa aming pinagkasunduan ang pinakamahalagang bato na ipinakita. Magdudulot ito ng malaking yaman. Magkano ang mga di pa nahahati na bato? Mga tira na lang yan. Walang gustong kumuha pero pwede kitang ibenta ng $5 bawat isa. Walang gamit? Tingin-tingin lang ba? Patawarin niyo siya, baka sanayin na kinalakihan niya, wala silang alam sa magnifying glass. Sobrang hirap niya para makabili niyan. Pinili ko ang 10 di pa nahahati na bato para sa inyo. Bawat isa sa mga ito ay isang Empire Grade Ruby. Mga tira lang ang pinili mo. Walang sinuman sa kwartong ito ang gustong kunin yan. Akala mo ba Empire Grade Ruby yan? Basura lang yan sa tingin ko. Nakakahiya lang talaga, batang babae. Nagkakamali ka ba ng patatas at hiyas? Huwag niyo nang sayanin ang oras sa payasong ito. Baka sinusubukan lang ni Gemma na magpasaya sa lahat ng tao. Tigilan na natin ang palabas na ito at hatiin na ang mga bato. G. Aaron Whitmore. Ang unang bato mo ay nagkakahalaga ng... Ang unang bato mo ay nagkakahalaga ng 10 million. Commercial grade ruby, 10 million ang halaga. Bihira na yan. Parang matatapos na to bago pa man magsimula. Mukhang si Aaron Whitmore na ang susunod na Ruby King. Akin na ang Ruby Market. Tama lang ang lahat. Sir, baka malaking pagkakamali ang pagtitiwala kay Gemma. Kumpara sa mga eksperto roon, wala siyang alam sa nangyayari. Huwag mo nung isipin yan. Hindi basta-basta makakakilala ng top commercial grade ruby. Ayos lang yan. Commercial grade ruby? Kita mo? Di niya alam ang ibig sabihin ng commercial grade ruby. Paano niya yan makikilala? Ano naman? Isa pa lang ang nakuha mo. Putulin ang natitirang siyam na bato. Ipakita niyo ang hawak ko. Binabati kita, G. Aaron Whitmore. May 10 kang nakuha na commercial grade ruby stones na nagkakahalaga ng higit $100 million. 10 sunod-sunod na commercial grade rubies? Ngayon lang ako nakakita niyan. Worth $100 million ang nakuha ni Aaron. Siguradong panalo siya ng malaki. Di ako makapaniwala. $1 billion ruby market ang nawala. Dahil sa batong to. Kung di ka susugal ng malaki, di ka mananalo ng malaki. Sulit siyang isugal. May 3 silang top master appraisers. Pumasok sila na may kalamangan. Talo ka sa pustahan. Ngayon,
ibigay mo na ang kontrata para sa Ruby Market. Teka, huwag masyadong bilis. Di mo pa nga nakikita ang mga hiyas ko. Putulin mo. Parang sako ng patatas. Tingin mo ba malalagpasan mo ang $100 million nating commercial-grade rubies gamit yan? Baliw ka siguro. Bata, di ba tinuro sa'yo na igalang ang katotohanan? O naman, at ipapakita ng katotohanan na mas mahal ang patatas ko kaysa sa lahat ng rubies ninyong pinagsama. Mukhang basura lang. Ang tanging mas mahalaga sa top commercial grade ay ang napakabihirang Empire Grade Ruby. Basura lang ang dala mo. Halos imposibleng mangyari yan. Paano kung ang akin ay Empire Grade? Base sa ugat ng patatas mo rito, di man lang magbubunga ng Cotton Grade Ruby. Ibig mong sabihin, sa lahat ng eksperto rito, ikaw lang nakakita ng Empire Grade Ruby sa mga batong tinawag ng 3 master ko na basura. Paano to, Henyo? Patuloy natin. Kung may totoong ruby ka man, kakainin kong sombrero ni Professor Astor. Deal. At kung wala kang makuha, magdamag tayo, Missy. Sobra na. Ayos lang. Mananalo ako. Putulin mo. Ito'y higher grade ruby ito. Imposible. Putulin ang isa pa. Empire Grade Hewlett. Panluloko to. Sigurado yan. Sige. Putulin pa. Aaron, ikaw kumili. Imposible. Sinverte lang daw. Heto, putulin lahat ng hiyas para kay G. Aaron Whitmore. At habang nandyan ka, pwede bang kunin mo ang shaker ng asin para baka masison niya ang sombrero ni Professor Astor? Lang ng bagong pananaw para magbago ang lahat. Pero, huwag niyo lang paniwalaan ang salita ko o basahin ang resume ko. Gusto kong makuha ang tiwala nyo. Kaya kung gawing triple ang sahod nyo kumpara sa kinikita nyo ngayon. At kung hindi ko magawa, kukunin ko sa sweldo ko. Madaling sabihin yan. Ang malalaking salita ay kadalasan nagiging malaking pagkabigo. Sige, patunayan ko sa inyo. Lahat sa kaliwa ko, bibilhin nyo ang Fulton Bio kapag umabot sa 2.15 ang presyo. Lahat sa kanan ko, bibilhin nyo ang Coco New Energy. Kahit gaano pa bumaba ang presyo, huwag kayong titigil sa pagbili. Okay? Simulan nyo ngayon! Tumaas ang Fulton Bio mula 2.7 hanggang 3.7. Paano nangyari yon? Kontrolado na natin ang New Coco, pero baka bumagsak pa. Teka! Tumaas na bigla! Di ko alam ang ginagawa mo, pero ituloy mo lang. Gemma, ayos ka lang ba? Oh, ayos lang talaga ako. Promise. Excited lang ako. Di ganito, kasayang school, di ba? Sige na, ibigay mo na ang account. Ang galing ng pinili mong stocks. Lumalaki ang account natin ng milyones kada segundo. Kahit anong sabihin mo, gagawin namin. Ayos. May tutulong ba ako? Bumili pa ba tayo? Siyempre. Wala pa akong nakitang ganito.
Binibining Lane, biyaya ka. Siyang unicorn ko. Ikaw ang pinakamagaling! Ako ang pinakamagaling? Kayo ang gumagawa ng lahat? May bagong insentibo rito. Pag nanalo ako, panalo tayong lahat. Magkakasama tayo. Hati tayo sa kita. Pag nanalo ang Goldberg Industries, panalo tayong lahat. Noong isang linggo, $200 lang ang pera ko. Ngayon, may $3 billion na ako. At namamahala ng malaking financial organization. Sabi nila, di bumibili ng happiness ang pera, kalokohan. Magsasara na ang market. Hayaan nating bukas pa. Itanong ko lang, pwede ba yon? Tama ka. Ang talino mo. Kaya kita kinuha. Okay lahat. Sarado na ang market. Umuwi, mag-celebrate, at bumalik dito bukas para sa isa pang malaking araw. Yvonne, sakto ang pagbalik mo. Ang babaeng nasa loob, gulo yan. At binalak niya ang Preston mo. Di ganyan katanga si Preston. Gusto mo bang tulungan kitang ayusin to? Duda akong meron akong dapat ipag-alala. Oh, meron ba? Hey, well, Binibining Lane, tingin ko tama ang desisyon kong gawin kang presidente. Alam kong marami kang nawala sa pagpili sa akin, pero umaasa akong marami ka ring makukuha. Well, masasabi ko, nakakahumaling ang enerhiya mo. Talaga ba? Kaya kong ibigayin kahit anong gusto mo sa ngayon. Kahit anong gusto ko. G? Goldberg? Tawagin mo akong Preston. Well, tulad na ng sinabi ko. Yvonne, anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa France ka. Di ba pwedeng miss ko ang fiancé ko? Binibining Wayne, plano ng magulang ko ang engagement na to. Okay? Wala akong sinang-ayunan. G. Goldberg, wala kang karapatang makipag-usap. Nandito lang ang Goldberg Industries dahil niligtas ito ng Wayne Industries. Ang walang hanggang kooperasyon ng dalawang pamilya natin ang nagpapabuhay sa buong organisasyong ito. Okay, tingnan mo. Ang init ng dating mo. Dapat pag-usapan natin to. Mukhang mainit din ang dating mo. May mga bagong bisita sa party? Sino siya? Siya ang presidente natin. Ang mga tatay natin ay naghanda ng engagement party sa susunod na linggo. Asahan kong nandoon ka. At asahan kong hindi ka. Bakit gusto kaming ipakasal ng tatay ko? Hindi ko maintindihan. Nakakainis siya. May ibubuga siya. Preston, 80% ng negosyo ng pamilya mo ay kasosyo ng pamilya Wayne. Malinaw na ayaw ito ni Preston. Tinulungan niya ako, kaya tutulungan ko siya. Ang market ng pamilya Wayne, 300 billion. Mas malaki yan ng 3 beses kaysa sa market value ng pamilya Goldberg. Kung mababago ko yan, kung maayos ko to bago ang susunod na linggo, hindi ko alam, bago ang engagement party. Papayag ba ang tatay mo na i-cancel ang kasal? Well, 200 billion yan sa isang linggo. Possible ba yan? Kung gagawin mo yan, gusto ko ng pakasalan ng tatay ko. Oh, pero may cute dimples ba siya tulad mo? Gemma, ang bagong kumpanya ay nairehistro na at pinanggalan ayon sa utos mo, Stellar Capital. Magaling. Magkano na ang pera natin na yun? Well, based sa mga bagong shares na binili mo, may assets ka na ng higit $5 billion na sapat na para makapasok ka sa top 100 pinakamayaman sa LA.
Chloe, may bagong goal tayo. Ayoko sa top 100. Gusto kong maging number 1 sa mundo. Game ka? Bakit hindi? Tama, di ba? Makakahabol ba tayo agad sa Pamilya Wayne? May 1 linggo tayo. Marami tayong magagawa sa 1 linggo. Agosto 27, 2026. Mukhang magandang balita to. Sayang, kung hindi dahil sa insidente sa Exlivia, ang BNC Pharmaceuticals sana ang perpektong investment. Teka lang. Alam ko na ang mali. Ang sodium levels. Sobrang taas nito. Sa ganitong sodium levels, ang side effects ay magiging napakalala. Pero kung gagawa sila ng maliit na pag-adjust sa formula nila, wala ng side effects at muli, magiging magandang investment ang BNC. Lalagpas sa 10,000 ang ROI. Bilis, tawagan si Professor Scott. Pero hindi sumasagot si Professor Scott. Pwede mong hinga ng tulong si G. Goldberg. Nung nag-aral siya sa abroad, mukhang siya ra ang paboritong estudyante ni Professor Scott. Di ko man lang alam na nag-college si G. Goldberg. Preston, pwede mo ba akong makipag-usap kay Professor Scott ng BNC Pharmaceuticals? Oh, Lolo. Bakit ka nandito? Ang kasal mo kay Yvonne. Nandito ako para dalhin ang imbitasyon sa kasal kay G. Scott. Lolo, yan ay... Preston, ang galing mo talaga. Pinagmamalaki ng dating guru mo ang lahat ng mga nagawa mo. Nakakatuwa naman po, Professor Scott. Salamat po. Sino siya? Siya si Binibining Gemma Lane. Siya ang pinakamagandang sikreto sa LA. Pero hindi na magtatagal. Professor Scott, karangalan ko pong makilala kayo at sana hindi kayo magagalit sa pagiging diretso ko. Gusto kong mag-invest sa Exlivia. Professor Scott, mahal kong dating guro. Pwede rin akong mag-invest sa Exlivia. Pwede rin akong mag-invest sa Exlivia. Yvonne, ang gandang sorpresa! Ganun din ako, G. Davenport. Kayo ni Preston ang pinakamagaling kong estudyante. Walang limitasyon sa mga pagtatamo nyo sa hinaharap. Congrats sa engagement nyo! Maraming salamat po. Anong ginagawa mo rito? Wala kang pakialam kung bakit siya nandito. Bilang magiging asawa mo, siguradong papayag ka na malaki ang pakialam ko sa kanya. Si Gemma ay espesyal na bisita ko at siya ang presidente ng kumpanya ko. Professor Scott, gusto magalok ng malaking investment ang Pamilya Wayne. Nakikita namin ang malaking potensyal ng Exlivia at tutulungan ka naming buksan ang mga international sales channels. Ano sa tingin mo? At para maibahagi ang kahanga-hangang imbentong ito, kailangan mong makipagsusyo sa isang kilalang kumpanya na may international channels. Ang Exlivia formula ni Professor Scott ay may malaking issue sa kalusugan. Hindi ba kayo nag-aalala? Preston, dinala mo ba ang bisita mo rito para siraan ako? Hindi ka naman ganyan. Professor, wag po kayong magalit. Sige, wala sa ugali ni Gemma ang manira. Ipaliwanag mo lang ang ibig mong sabihin. Gang, Lane, ang Exlivia ay dumaan sa maraming clinical trials at epektibo ito sa lahat ng aspeto. Anong safety concerns ang maaari nitong magkaroon? Professor Scott, ang formula niyo sa Exlivia ay may sodium level na 0.07. Tama ba? Paano mo nalaman yan? Wala akong ibinahaging impormasyong yan sa labas ng aking malapit na team. Well, baka ninakaw niya ang formula mo. Hindi yan magandang simula para sa isang business relationship, diba? Imposible yan. Nakakandado ang formula ko sa safe at ako lang may access doon. Gemma, paano mo nakuha ang sensitibong impormasyong to? Pasensya na, hindi ko pwede ilabas ang sources ko, pero tiwala lang.
Delikado ang sodium level nito. Kapag pinalabas ito sa merkado, madadamay ang mga tao, mamamatay ang mga tao. At ang BNC Pharmaceuticals ay mababang karote. Kalokohan to. Imposible mali ang formula ng professor. Bawasan ang level sa 0.02. Kung gagawin yan, mawawala ang lahat ng side effects. At ang bisa ng Xlivia ay tataas ng 30%. Pero wag lang maniwala sa akin. I-test nyo, makikita nyo mismo. Profesor, kung susundin niyo ang payo ni Gemma at nagtagumpay, ililigtas ng produkto niyo ang libu-libong tao. Yan naman ang layunin niyo. Sige, kapag lumabas ang resulta at napatunayan na totoo ang sinasabi mo, makikipagtulungan ako sa kumpanya niyo. Kalokohan to. Professor Scott, kung papayag kayong maghintay pa ng kaunti. Ito ang test subject na uminom ng original na formula. At itong isa ay may nabawasang sodium level. Professor, patay na ang daga. Organ failure dahil sa toxicity ng gamot. Impossible to. Paano nangyari to? Ilang beses ko lang natesto. Paano naging nakakalaso ng Xlivia? Tingnan nyo. Anong patunay ito? Epektibo ang gamot. At ligtas. Lane, niligtas mo mag-isa ang Xlivia. Niligtas mo ang BNC Pharmaceuticals at niligtas mo rin ako. Kung ang maling Xlivia ang naibenta, baka napahamak ang maraming buhay. Ang galing nito, Gemma. Sakto lang to. Paano niya nalaman ang laman ng formula mo? Paano nahanap, Ligang? Lane, ang formula ko'y biglang hindi na mahalaga kaysa sa pag-ayos niya nito. Gang, Lane, habang buhay akong nagpapasalamat. Lane, ipapagawa ko sa abogado ko ang kontrata ngayon. Excited ang BNC na makatrabaho ka. At kung pwede lang sana, sa hinaharap, gusto kong hingin ng payo mo sa mga susunod na eksperimento. Siyempre, karangalan ko. Gemma, ano yun? Nasa ika-10 ka na ngayon sa listahan ng pinakamayaman sa LA. At simula pa lang to. Pangulong Lane, gusto kayong makita ng mga magulang ni Chloe Moore. Di ko sila napigilan. Ma, anong ginagawa mo rito? Pinaghahanap ka namin ng papa mo ng 3 araw. Meron kang job offer dito. Sayang tong pagkakataon. Ma! Ma, kasama ko si Gemma. Gemma? Teka, di ba siya yung lagi mong pinapadalhan ng extra lunch? Sa kanya, ang Stellar Capital. 10th na siya sa pinakamayaman sa LA. May assets na higit $10 bilyong. $10 bilyong. Anak, huwag kang magpaloko sa mga yan. Kung may $10 milyong siya, tatapak ako sa bubong. Sumama ka sa amin. Pumunta ka sa meeting. Ma, nakaupo siya sa upuan na yan din. Siya talaga ang presidente ng Stellar Capital. Hi, and G. Moore. G. Moore. Naintindihan ko na nag-aalala kayo sa anak nyo. Ganon din ako. Pero bigyan nyo lang kami ng ilang minuto at ipapakita namin ang trabaho namin. Ilang minuto lang. At kung hindi kayo mapabilib, ako mismo ang maghahatid kay Chloe pauwi. Gemma Lane. Alam kong kayo ni Chloe ay magkaibigan. At mabuti naman na gusto niyong magnegosyo at mag-alaga sa isa't isa. Pero may magandang bukas si Chloe. Di siya dapat madala sa mga ilusyon at pekeng pangarap. Bilyonarya na si Gemma bigla. Kumikita ako ng higit $200,000 taon-taon, plus bonuses. Paano to? Ngayon, 235, bibili kami ng malaking asset.
May deal kami sa isang international company na hindi lang ililigtas ang milyong buhay, kundi magbibigay ng life-changing bonuses sa lahat dito. Magaling ka. Kaya pala gusto ka ni Chloe. Tama na yan, bata. Ako'y magpapatupad na. Sagot namin ang tuition mo. Basta seryosuhin mong pag-aaral mo. Ang stocks namin sa BNC ay sasabog na. Maniwala kayo. Malaki ang magagawa ni Chloe dito. Kaya ang edukasyon niya ay magiging walang katumbas. Pag natuloy ang deal na to, magiging milyonarya siya agad. Milyonarya? Talaga? Ngayon, gawa-gawa mo na lang ang mga numero. Maniwala kayo. 1 minuto na lang bago mag 2:35. Time's up. Time's up. Totoo ba to? Di si Chloe nasisira rito. Sa totoo lang, ang trabahong ginagawa namin ay napakahalaga. Ang Exlivia ay magliligtas ng buhay ng milyon-milyong pasyenteng may cancer. At iyon ay simula pa lang para sa Stellar Capital. Hindi ko sana dapat kayo pinagdudahan. Mali ako sa inyo. Kayong dalawa. Chloe, mali rin ako. Patawarin niyo ba kami? Para saan? Dahil nag-alala kayo sa anak nyo? Mahal nyo siya. Maintindihan yun. Pero tiyakin ko sa inyo, ligtas at maayos si Chloe dito. Maniwala kayo. Ay, naku. Salamat. Naunahan na ng Stellar Capital ang Wayne Group bilang nangungunang kumpanya ng gamot sa US. At ikaw ang nangunguna sa listahan ng pinakamayaman sa LA. Talaga? Chama, ang galing ng pananaw mo. Ibig sabihin, parang propeta ka. Sa totoo lang, pakiramdam ko, parang hindi totoo. Nagawa natin. Okay, so... $1 million. Utos ni Yvonne. Tapusin mo siya. Pag natapos na, ipapadala ko na. As good as done. Di ako makapaniwalang iniligtas ako ni Gemma sa nakakainis na arranged marriage. Kaya ng babaeng to ang lahat. Hey Gemma. Gemma, ngayong ang kalokohang kasunduan ng tatay ko sa tatay ni Yvonne ay tuluyan ng tapos. Meron talaga may gusto akong sabihin sa'yo. Ako. Hindi. Yuko ka. Bigyan mo ko ng barya. Bakit kailangan mo ng barya? Bigyan mo na ako ng barya ngayon din. Sige. Magpaalam ka na, ganda. Anong the fuck? Anong the fuck? Dito magtatapos mag-isa. Anong ginagawa mo? Ayos na yan. Anong nangyayari? Tingin ko may gustong pumatay sa atin. May idea ka ba kung bakit? Putek. Nakuha na rin ang sniper. Sino sa dalawa ang nagbayad sa'yo? Di ko sila kilala. Kalokohan! Ayos lang. Gusto mo nung mahirap na paraan.
Sige, paborito ko yan. Hindi ko siya kilala. Ako rin. Baliw na kayong dalawa. Kaya pala, magkakampi kayong tatlo. Parating na ang pulis. Kunin ang mga phone nila. Lahat ng ebidensya ay dapat nasa encrypted bank accounts nila at text messages. Kumusta ang negosyo? Well, nag-invest ng Stellar Capital sa 300 projects at lahat ay magiging cash positive. Alam kong bagay ka sa posisyon na yan. Ang mga F1 teams na ininvesta ng Stellar Capital ay sobrang kumita. Gusto ko yan. Ituloy ang magandang trabaho. Gemma, ang joint venture na pinandohan ng Stellar Capital at Goldberg Industries ay nagtatag ng electric car brand na malapit na rin kumita. Ang galing! Gemma, ikaw na ang pinakamayaman sa mundo ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Wala sana itong mangyayari kung wala kayo. At alam kong ang team na ito, sa patuloy ninyong sipag, ay gagawing isang imperyo ang kumpanyang ito. Congrats. Salamat. Yay!